verse 3. At ito po'y napakagandang pag-aaral at siguro ilang buwan pa tayo, abutin tayo ng bagong taon. At maganda po naman to kasi sapagkat itong ating pinag-aaralan ay yung inaasam-asam natin na pagdating ng ating Panginoon. Pag sinabing hope, hindi pa natin nakikita, pero pangako po ng Panginoon yon. So habang hinihintay natin yon, ay patuloy tayong nililinis ng Panginoon at binabago niya. Okay? So yun po ang sana'y ma-excite tayo, hindi yung dahil Pasko, dahil may regalo, hindi po tayo ma-excite po doon. Hindi yung nililinis tayo ng Panginoon at we expect na talagang pagdating ng Panginoon, lahat ng pangako niya ay magkakaroon ng katuparan. Sa diwa po niyon, tayo muling tumayo at ating pong basahin ang salita ng Diyos bilang paggalang. Kaya sabi niya dito, tayo pong lahat sabay-sabay na po natin para marinig po ng nakikinig doon sa live broadcast natin. Kaya sabi dito, kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya. At nang hindi tayo mapahiya sa Kanya sa araw na iyon. Kung alam ninyong si Kristo'y matuwid, dapat din ninyong malaman ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. Kaya, tingnan ninyo kung ganong kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinawag niya tayong mga anak ng Diyos at yan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasalibutan, hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos, ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin, ngunit alam natin sa pagparito ni Kristo, tayo matutulad sa Kanya sapagkat makikita na natin kung sino talaga siya. Tubusan, kaya nga, sino mang may ganitong pag-asa ay nagsisikap na maging malinis ang pamumuhay tulad ni Kristo. Okay? Ito po ang salita ng Diyos. Okay? So yan po makita natin sa huling talata, makita natin kung meron daw tayong pag-asa sa muling pagbabalik ng Panginoon, ano dapat mangyari sa atin? Malinis ang pamumuhay tulad ni Kristo. Okay? Kasi yun po ang ating inaasam pagdating ng Panginoon. Kung ano yung magiging katulad tayo ni Kristo, kung paano nag-enjoy si Kristo sa langit kasama ang kanyang Ama, ganoon ang mangyayari sa atin. Okay? So, gaya po ng to na ating pag-aaral, napakahalaga po ng ano yung inaasam-asam natin, ano pa yung hindi nangyayari, yung tinatawag na rapture. Okay? Again, ulitin natin yung pagbalik ng Panginoon sa alapaap para dagitin ang mga mananampalataya na bubuhay at gayon din yung lupang katawan ng mga mananampalataya babaguhin. Pero ang namatay na kay Kristo, automatic yan, nasa Panginoon. Pero yung katawan nila naiwan. Tama? So, yun ang blessed hope natin na kung meron man kayong sakit sa ngayon, okay? May karamdaman kayo, babaguhin ng Panginoon yun. Magkakaroon kayo ng glorified body. So, yun yung fulfillment ng kaligtasan na ipinangako ng Panginoon. Kaya huwag kayong mag-alala kung meron man kayong mga sakit, o karamdaman, o kapansanan, pagdating ng Panginoon sa rapture time, babaguhin tayo ng Panginoon. Di ba? That's the blessed hope. Tama? Okay. Kaya huwag kayong mag-alala kung maitim kayo, kung may mga pimples kayo, napakarami ninyong sabihin, hindi kayo nasisiyahan sa anuman itsura nyo ngayon. Okay? Pagdating ng Panginoon, masisiyahan kayo. Okay? So, yan ha. And then, isa pa sa mga napakaganda pong pag-aaral natin ay yung tinatawag na stages ng buhay ng tao. Okay? Dapat napakahalaga to. Napakahalaga po itong theology o doktrina ng Biblia. At para tama po tayo, hindi tayo maliligaw. Ang lahat po ng tao, okay, sa kanyang likas na kalagayan, okay, siya po ay nasa ilalim ng sumpa at nasa ilalim ng darkness. Ibig sabihin, pag inabutan po siya ng kamatayan na wala siyang pagkakilala o relasyon sa Panginoon, saan siya pupunta? Sa impyerno. Okay? Lahat tayo pupunta sa impyerno. Mabuti na lang, ang Diyos ay merong pinili, okay? Kasi kung wala siyang pinili, lahat tayo pupunta sa impyerno. Kaya nag-offer po siya ng kaligtasan sa magitan lamang ni Jesucristo. Kaya sinabi niya, ako ang daan, ang katotohanan ng tambuhay, walang makakaparoon sa Ama, kundi dahil kay Jesus. So, exclusive lang yon. Kaya kapag ikaw ay nakaranas ng relasyon sa Panginoon, yung kasalanan mo, justified. Walang sala. Ganda, no? Di ba? Ngayon, kapag ikaw ay nakalipat na mula sa kaharian ng kadiliman, okay, naranasan mo na yung pagpapatawad ng Panginoon. Ano sabi? Inilipat ka na mula sa kadiliman patungo saan? Sa kaharian ng liwanag. Okay. Nung tinanggap natin, nagkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon, nandito na tayo sa stage number 3.
Yun yung tinatawag na sanctification. Ito, pinaging banal. Ito, pinababanal. Yan yung purification. Nandito ngayon tayo sa stage na ito. Kung kayo nagkaroon na ng karanasan sa Panginoon, nandito na tayo. Sanctification process. Habang hinihintay natin yung pinaka-final na stage, yung pagdating ng Panginoon, babaguhin niya na tayo. Yung ating lupang katawan. Naintindihan nyo? Okay. So, para maintindihan nyo, kasi nga sa iba, kaya sila naguguluhan, yung merong ibang katuruan, nawawala raw ang salvation. Ibig sabihin, kapag nandito ka na sa number 3, mawawala pa yan, pupunta ka pa dito. So, sa ating katuruan, hindi na po. Kapag nilipat ka na dito, hindi ka na. Hindi nawawala ang kaligtasan mo. Nagkakasala ka, pero nagpapalinis ka sa Panginoon. Hindi ka nagpapatuloy. Maliwanag? Kaya ang ating aral ngayon ay nandito tayo sa mga stage number 3. Okay? Pero yung mga iba nagpapanggap dito. Akala nila nandito sila. Yun ang mali lang akala. Okay? Kaya pagdating ng Panginoon, mapapahiya sila. Maliwanag yun? Okay. So at least alam nyo. Kasi yung iba namamali dito eh. Okay? Akala lang nandito na sila. Gagawa sila, ganito. Akala nila doon sila maligtas. Maliligtas ang tao dahil sa ginawa ng Panginoon at hindi sa sarili ng gawa. Okay? So yan po makikita natin. Ng obligasyon natin, okay? Tayo ay tinawag ng Diyos, okay? Para maging holy nation, at yan po ang motibo para tayo maging banal ay magkaroon tayo ng takot. Okay? Natatakot tayo dahil ayaw nating paluin tayo. Kasi napabilang na tayo sa kaharian ng Diyos, di ba? Sa pamilya na ng Diyos, di ba? Kaya ka natatakot dahil ayaw mo siyang kang paluin. Okay? Pangalawa, na motibo natin, makita natin, para mamuhay tayo ng holiness ay yung tinatawag na hope. Okay? Inaasam-asam natin. Kasi pagdating natin sa Panginoon, okay, ang mangyayari sa atin, hindi lang tayo natatakot na paluin ng Diyos, okay? Ang hope natin ay may connection sa ating pagkatakot kasi sabi dito, not only we should have a healthy fear of God's chastening in this life, papaluin tayo ng Panginoon. Dito abang tayo nandito sa lupa, papaluin tayo. Kasi pagdating sa langit, wala nang palu-paluan. Okay? But we should have a healthy respect, yung paggalang, kasi yung limitation that our sin will put on the life to come. Kapag ikaw ay hindi namumuhay ng kabanalan dito, hindi ka naging tapat, makakaroon ka ng limitasyon. Hindi ka mabibigyan ng reward. Intindihan nyo? May reward kasi ang Panginoon. Kaya aharap tayo sa judgment seat of Christ. Pag sinabing judgment seat of Christ, para lang sa mga mananampalataya, bibigyan niya ng reward. Di ba sabi niya, may susunugin sa apoy. Pag nasunog, yung kahoy, dayami. Hindi yan natin, yung quality ng buhay natin. Hindi yan kasalanan. Kundi yung nasusunog, walang reward yun. Pero kapag ginto, mamahaling metal, bibigyan ka ng reward. Okay? Kung pakitang tao ka lang, Kristyano ka, pakitang tao, napipilitan ka lang, nahiya ka kay pastor, kaya ka nasunod, okay? Masusunog yun. Walang reward. At pwede rin, na matigas ulo mo pa rin, okay? Pwedeng mawala yung reward mo. Intindihan nyo? We're speaking of reward, hindi yung salvation. Okay? Maliwanag yun. And then, paano natin makikita natin na bibigyan tayo ng reward? Ano yung pwede natin gawin para mabuhay tayo ng magbigyan tayo ng eternal reward? Yung level ng holiness natin na ating commit dito sa buhay na ito ay sa magitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya ito, malaking hamon po sa akin to. Kung binigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na mangaral, sabi ni Paul kay Timothy, mangaral ka ng salita ng Diyos. Okay? Pangalawa ay yung living in love. Tayong mga mananampalataya, kung hindi ka man binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na mangaral, mamuhay ka sa pag-ibig. Okay? So, yan pong ating ginagawa, yung simpleng pagdadala ng tinapay, kape, o anumang bagay na meron tayo dito, pagpapakita po yan ng pagmamahal. Yung meron ka sa bahay mo, sinishare mo. Yung mga hindi mananampalataya, maramot yan. Laging kuha ng kuha yan. Tama? Tama? Yung mga bata, kita nyo, magkakapatid yun. Hatiin yung pizza. Okay? Yung 8, 2 lang naman sila. Dapat tiga-4. Yung iba gagawin 6. Imagine niyo. Di ba? Yan ang likas ng tao. Pero kapag ikaw ay mananampalataya na, namumuhay ka sa pag-ibig. Okay? So, yan po. At ang pangatlo ay living in the light of eternity. Okay? Ang nangyayari ngayon,
namumuhay ka in light of eternity. Hindi ka na mamumuhay dito na para magpakayaman dito sa mundo na ito. Hindi gusto mo, ang iniisip mo ay yung buhay na walang hanggan. Alam mo, ang lahat ng bagay dito sa mundo ay pansamantala. Okay? Kaya lahat ng investment mo, lahat ng pagpapagal mo, kung wala kang ginagawa for eternity, masusunog po yun. Kaya yung sasabing made of dayami, kahoy, kasi walang eternal value yun. Kaya tingnan nyo yung mga pinagkakaabalahan nyo ngayon. Meron bang eternal value yan? Yung paglilingkod sa Panginoon, pangangaral, pag-ibig mo sa kapatiran, okay? At namumuhay ka ng iniisip mo ang kalangitan, ina-expect mo ang buhay mo sa Panginoon, yan ang may eternal value. Pero ngayon, maraming tao, abalang-abala. Kahit linggo, baga sayang, magnegosyo tayo, makasarili lang. Walang eternal value ko yan. Pagdating mo sa harapan ng Panginoon, susunugin yan. Wala kang wala kang reward. Okay? So, maliwanag po yun. Huh? Okay. Dako ngayon tayo sa ating pinag-aralan last time, yung pictures, okay? Yung napapaloob, ano yung mga sangkap o tampok tungkol sa ating pag-asa. Okay? Ano po yung makikita natin? It is secure by abiding. Para natin masabi na talagang umaasa tayo sa Panginoon, okay? Ay makikita natin ito'y pinapatunayan, pinagtitibay, natitiyak natin kung tayo'y nananatili. Okay? Kaya sabi diyan sa ating verse, kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya. At hindi tayo mapahiya sa Kanya sa araw na iyon. So yan po, makita natin yung word na abide, okay? It is an old word sa English. Ang ibig lang po sabihin is to remain, manatili. O simply to stay. Okay? Sa Greek po, menyo, ibig sabihin din niya, remain to stay. Ang ibig lang sabihin po ni John, stay in Him. Manatili kayo kay Kristo, stay faithful. Okay? So, maliwanag po yun, ha? So, makita natin dito yung connection. Okay? You remain faithful to the truth, sa katotohanan, and the light remain in you. Okay? Kung nananatili tayo sa katotohanan ng sinasabi ng salita ng Diyos, yung liwanag ay mananatili sa atin. Okay? So, yan po sinasabi po ni John na tungkol sa remaining. Okay? John loves to talk about remaining. And he's dealing with the issue of people who identify with Christ and disappear, who identify with the gospel and turn against it. So, yan po yung ating pinag-aaralan dito. Yung context po, kung makikita nyo sa verse 19. Okay? May mga tao nga naman kasi na sinasabi nila, oh, kilala ko naman si Kristo eh. Okay? Umati naman ako ng church. Okay? Tumaas nga ako ng kamay. Nag-pray pa nga ako. I know the gospel. Pero ang problema, nawawala sila. They disappear. And then, umaalis sila. Okay? So, yan po makikita natin na inililinaw. Yung mga tao yun, kaya sila umalis, sabi, kasi hindi sila totoo. Kaya ito pinag-aaralan natin. Okay? At ganyan din yung mga tanong ninyo, bakit wala na yung mga iba? Dati natin kasama natin sa bundok, kasama sa mission. Bakit wala na sila? Malaman ninyo ang sagot. Okay? Totoo ba sila? Kristiyano o hindi? Kung totoo sila, they will remain. Pag hindi, hindi. Maliwanag? Maliwanag ang Bible. Okay? Huwag kayong mag-assume. So, ang real conversion, kung talagang totoo silang mananampalataya, it's about staying power. Meron kang kapangyarihang mag-stay. Mananatili ka. Kahit hindi very attractive yan. Okay? So, remaining in the truth. Mananatili ka sa katotohanan. At remaining faithful. And the truth remaining in you. Nagiging tapat ka. Kaya sabi nga, don't none go with me, I follow. Kung tinamad yung kasama mo, you follow. Hindi tinamad na siya, tatamarin ka na rin. Liwanag? So, ang pagsunod sa Panginoon, individual yan. Hindi grupo-grupo. Diba? Minsan, magkakabarkada, pupunta sa church. Okay, atin tayo, BBBS, Vacation Bible School, o Sunday School, o Youth Camp. Pero makikita mo, wala na. Kaya lang sila masama, maganda, may chicks doon, masaya, happy-happy. Pero nawala na. Totoo ba yun? Sabi mo, kasama ko pa, nagpabaptize yun, lumuha pa nga, magulgul pa nga yun. Pero nawala na.
So maraming nagpapanggap, mga kapatid. Yun ngayon ang nakakalungkot sa ngayon. Easy believism, okay? Yung madaling paniniwala. You just believe and you will be saved. Pero hindi sila nagre-remain. Naintindihan yun? Yan ngayon maraming tao. Sabi nga ay, nagiging impopular na God loves you unconditionally. Ano man ang kalagayan mo. Kaya tuloy ano sabi ni Steve Lawson, ang nangyayari ngayon sa impyerno ay nagkakaroon ng air condition. Hindi ka na natatakot. Sa puot ng Diyos, pupunta ang tao sa impyerno. Kahit na anong klaseng buhay mo, mahal ka ng Diyos. Okay, mahal ka ng Diyos. Okay, tanggapin ko ang Panginoon, pero mamumuhay ako sa kasamaan. Kasi mahal naman ako niya. Kahit anong gawin ko sa buhay ko. Imagine niyo yan ganoon. Sumimba man ako, hindi. Magbigay man ako, hindi. Magbasa man ako ng Biblia o hindi. Manalangin ko o hindi. Okay lang yun. Hindi yun ang turo ng Biblia. Pero ganyan ang nangyayari sa ngayon. Tumanggap ka, taas mo kamay mo, manampalataya ka, and then, bahala na. Kita niyo? Maling-mali. Ang totoong conversion, nag-i-stay ka. You remain in the truth, remain faithful, and the truth remains in you. Okay? Paano ngayon tayo magre-remain in Christ? You stay there by staying committed to the truth. Itinatalaga mo ang sarili na talagang paniniwala mo ito'y totoo. Okay? And at yung committed ka to the teaching, okay? Sa katuruan na yung napakinggan, and you remain faithful to the truth. Kung ano yung natutunan mo, narinig mo, ay yung sinasabi sa verse 24, sabi niya, sa 27, by the way, sabi nga niyan, sinasabi niya na, gayunpaman, ang Espiritu ipinagkaloob ni Kristo sa inyo, okay? Nung kayo ay nanampalataya sa Panginoon, binigyan kayo ng Holy Spirit, at habang ang Espiritu nananatili sa inyo, hindi nyo na kailangan turuan pa kayo ng iba. Yung makikinig ka pa sa iba, maghahanap ka pa ng iba. Ang Espiritu ang magtuturo sa iyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng itinuturo niya ay totoo. At ito'y walang bahid na kasinungalingan. At tulad ng itinuturo ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. You will remain. Kapag talagang totoo ang Espiritong nasa inyo, tuturuan kanyang mag-stay, mag-remain, hindi ka aalis. Nakakalungkot yung iba, yung panatiko na lang. Gaya isang kakilala ko, sabi niya, ang misis ko born again. Niyayakag ako ng pastor nila. Ayoko kasi katoliko ko. Kita nyo, naninindigan sila. Kung ano nakagas na nila. Kahit mali. Pero kapag ikaw, nalaman mo ng tama, nasa iyo ng katotohanan, nasa iyo ng spirit, hindi ka talaga mahihikayat ng maling paniniwala. Okay? Kaya sabi dito sa ating verse, kaya nga, mga anak, manatili kayo. Okay? So, yan po ang makikita nating pag-aaralan natin. Okay? So, we are secure by abiding. Okay? At yan po ang makita natin na it is about remaining. Okay? Ang eternal life ay magre-remain sa taong nananampalataya sa Panginoon. And then, ano sabi pa ng Panginoon, Jesus? Ngunit ang manatili tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Okay? Siya mismo ang nagturo niyan. Okay? Kaya ka nananatili dahil ang Holy Spirit ay nasa iyo. Okay? It's about remaining. At kapag hindi ka nag-remain, hindi ka totoo. Okay? So, yan po ang ating napag-aralan. Okay? Ang tanong ay, bakit sila umalis? Ano sabi? They went out from us because they were never of us. So, yan, napakaliwanag po yan sa theology natin o sa turuan natin kasi nga merong mga yung Armenian theology, okay? Nawawala po ang salvation nila. Okay? Even the Katoliko, kung babasahin niya, nawawala po ang salvation nila. Pero sa isang tunay na mananampalataya, sa Reformed theology, sa Calvinism, hindi po mawawala ang iyong salvation. Kaya po nawala yun, wala ka naman talagang salvation. Okay? Yan po ang maliwanag sa verse 19. Okay? Pero ang totoong Kristiyano, remain faithful to the truth. Faithful to the Lord, faithful sa salita ng Diyos, and God remains faithful sa iyo para mag-produce ka at susustanan niya ang iyong bunga, love, joy, holiness, hope, eternal life
sa magitan ng indwelling presence of the Holy Spirit, the work of the Lord, of the Word. It is about remaining. Kaya, kung kayo nananatili, nararanasan niyo yan, Lord, thank you. Kaya ako nananatili sa iyo. It is because the Holy Spirit is with me. Okay? So, yan po yung ating review pa lamang. Okay? So, dahon na ngayon tayo, mabilisan po ito. So, itong katotohanan ito, biblical truth po ito, ha? That one on the hand, we are secure, okay? Sa kamay ng Diyos, we are eternal. Meron tayong eternal promise, yung purpose, yung plano ng Diyos, pero but not apart from our own faithfulness. Andun yung kapangyarihan ng Diyos, tapat siya, pero kailangan maging tapat tayo sa Kanya, manatili tayo sa Kanya. So marami pong mga warning sa Bible, meron pong mga pakiusap, tawag sa atin para ang mga mananampalatay manatili, di ba? Hindi tayo natitinag. Dapat tayo maging faithful, loyal, hindi wavering, nagagalaw. Nagko-continue tayo sa ating pananampalataya. Abiding sa ating faith, tayo tinawag para warningan tayo, ma-prompt yung ating puso, talagang pakilusin yung ating puso, and then i-energize po tayo ng Holy Spirit becomes the means by which we are secure. Yung po ang ginagawa ng Panginoon. Natitiyak natin. Kumikilos ang Holy Spirit sa ating puso. Talagang bibigyan ka ng mga pagsubok sa buhay mo para kumilos ka. Kasi kung minsan, kagaya ng aking kwento nga kay Jojo sa aking karanasan, kumbaga sa trabaho, enjoy ka doon, maganda sweldo, pero minsan ipapakita sa iyo ng Panginoon para magdesisyon ka eh. Mas piliin mong sumunod sa Panginoon. Okay? Yung holiness po, ibig sabihin niyan, separations from sin. Lalayo mo yung kasalanan. Minsan attractive yun eh. Di ba? Yung merong magandang sweldo, magandang posisyon, pero makikita mo, ang mga kasama mo naman hindi mananampalataya. Kaya gagawa ang Panginoon para magdesisyon ka. At doon sa sitwasyon, imbis na magalit ka sa Diyos, lalo kang lalapit sa Diyos. At doon matitiyak mo na talagang ikaw ay totoo. Intindihan nyo? And that's why you have not only yung promise ng Panginoon sa eternality of our salvation, tiyak na tiyak po yung kaligtasan natin, and also ikinukomanda sa atin na ma-remain tayo, manatili tayo sa Diyos, and hold on and be unwavering in our devotions to the truth. Okay? So yan po ang pakiusap sa atin ng Panginoon. Sigurado po yung promise ng Panginoon. Pero sa kabilang banda, kailangan manatili tayo. Kagaya nga sabi ng puno, di ba? Kapag humiwalay ka, lumayo ka, hindi ka nanatili, tanggalin yung sanga. Magbubunga ba kayo? Hindi pwede magbunga yan. Nakahiwalay kayo sa puno. Okay? So yan po ang pamamaraan at prinsipyo ng Panginoon. Okay? Kung babalik po tayo doon sa verse 24, okay? Diyan po makikita natin. Kasi sabi diyan, okay? Sabi diyan sa verse 24, sa verse 23, meron po diyang hindi kumikilala, okay? O yung mga unbeliever, okay? At doon naman sa verse 24, yan yung mga believer. Okay? Ano sabi po diyan? Sa verse 24, sa English po, as for you, sabi ni John, he is talking sa mga nananampalataya. Those who heard and believed the gospel, okay? Kumpira doon sa mga nag-o-oppose. Sabi niya diyan sa verse 24, pakaingatan nyo as for you. Ano dapat nyo gawin? Pakaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig nyo sa simula pa. If you heard the gospel, ano dapat gawin nyo? Pakaingatan. Pero doon sa mga hindi mananampalataya who deny, sabi niya, ang hindi kumikilala sa anak ng Diyos ay hindi kumikilala sa Ama. Okay? So napakahalaga po ng statement na ito. Ang ibig lang po sabihin nito, makita natin, he's saying, your eternal abiding is dependent upon your faithfulness. Napakahalaga po yung tapat tayo. Nananatili tayong tapat na lagi tayong nakakabit sa Panginoon. Hindi tayo lumalayo. Intindihan niyo yun? Kaya napakahalaga po yung nasa fellowship ng Panginoon. Kapag wala po kayo sa fellowship ng Panginoon, alam niyo yung dahilan kung bakit yung church discipline, halimbawa, kaya po dinidisiplina
ang umaattend sa church, sabihin natin, inassume natin Christian siya, member siya ng church, pero gumagawa siya ng kasalanan, dinidisiplin mo siya, alam niyo bakit? Kasi ayaw natin maka-impluensya siya. Kasi pag tinolerate natin, pastor, okay naman pala yun, tumatanggap yun, kahit merong, di ba sa Bible, merong yung lalaki, kinasama niya ang stepmother niya. Imagine niyo yun. Sabi niya, ibigay ang katawan niyan kay Satanas. Okay? Pwedeng maligtas yun, pero paparusahan yun. Discipline yun. Alam mo bakit? Kapag ikaw ay wala sa fellowship ng Panginoon sa church, wala yung covering ng Diyos, yung protection ng Diyos. Hayaan mong paluin ni Satanas yan. Kasi kung totoong mananampalataya ka, ang pagpapalo sa iyo dito sa lupa. Intindihan niyo yun? So kaya dinidisiplina yun. Pero kaya kinakailangan manatili kayo sa Panginoon. So napakahalaga po yung katuruan sa Bible na yung biblical theology demands not only, doctrine of eternal security, yung ibig sabihin ng doktrina ng eternal security, hindi po nawawala ang kaligtasan. And also, yung doctrine of the perseverance of the saints. Mananatili po talaga ang mga mananampalataya. Kaya hindi po sila mawawala. Intindihan nyo? Sa ibang kasi, nawawala yan. Okay? So, I hope na maintindihan nyo. Kung gusto nyo maintindihan yan, meron po akong Reformed Theology, Reformed Bible. Nandito po yung tungkol sa perseverance of the saints. Okay? At talagang 4 nubayan kayo ng Panginoon. Okay. So, ayan po makita, gusto nating explain. Okay? Tingnan nyo. Ang maganda po itong paturuan na ito. Ang ating kaligtasan po ay dahil po yan sa sovereign act of God. Pagkilos po ng Diyos yan. At kahit na po ito ay predetermined, sabihin, pinlano na po ng Diyos to bago pa likain niya ang mundo. Imagine niyo, alam na ng Diyos kung sino yung maliligtas. Sabi nga ng iba, nabasa ko sa last time, mabuti pinili tayo ng Diyos bago pa tayo nilala. Kasi pag nilala kayo, di ba, ang sama ng di ba, minsan, pa kita pinanganak. Ang sama-sama mo. Malala, makasalanan talaga ang tao. Naintindihan nyo? It is predetermined before the foundations of the world. Even though you in your trespasses, dahil sa iyong kasamaan, kasalanan, hopelessly dark, okay? Nasa kadiliman ka, patay, blind, that you could not do anything to awaken yourselves or give yourself sight or life. You are in that condition, therefore dependent upon the mercy of God. Ang tanging mo lang pwedeng gawin ay mahabag, have mercy on me. Wala kang magagawa. Pero alam nyo, but by means, para matanggap natin, by which the mercy of God comes to you, pag nadatnan ka, kinahabagan ka ng Diyos, okay? Ay ano mangyari sa'yo? You will respond to the gospel. Yung response mo na yan, ay i-energize yan ng Holy Spirit and becomes the means, mamalitan yan, God works the miracle of salvation. Ang tao po sa kanyang likas ay hindi siya lalapit sa Diyos. Lalayo at lalayo sa Diyos. Kaya kahit na anong hikayat niyo sa tao, lalayo ang kayo yan. Malibang kahabagan siya ng Diyos. At kapag natanggap niya yung habag ng Diyos, kikilos yan at magre-respond siya. Ganyan? So kapag kaya yung ating mga mahal sa buhay, pag-pray natin, nakahabagan sila ng Diyos. Tingnan nyo rin yung sarili nyo nung araw. Diba? Matigas di ulo nyo, ayaw nyo rin. Diba? Tama? Mabuti na lang, may nanalangin sa inyo, nakahabagan kayo ng Diyos. At kaya kayo nag-response. At yung response nyo na yun, udyok yun ng banal na espiritu sa buhay ninyo. Hindi yung galing sa inyo. Yan po ang sinasabi ng regeneration. Okay? So, makita natin ang salvation natin ay galing sa kapangyarihan ng Panginoon. At sa kabilang banda naman, makita natin, sinisave ng Panginoon yung mga nanampalataya sa Kanya. Okay? So, yan po ang katotohanan. So, the great doctrine, so lahat ng great doctrine, mahalagang doktrina ng Biblia, have this sort of inscrutable, okay? So, makita natin dito na reality in them, okay, napakahalaga, that everything that happens to us in the terms of redemptive purpose, yung pagliligtas ng Panginoon, everything that happens sa ating salvation, whether it is justification, yung pinag-aralan natin, inaring kang ganap, or our sanctification, pinagiging banal ka,
for our glorification, yung future na mangyayari sa inyo, all of it depends upon the power. Nakasalalay yan lahat sa sa kapangyarihan at purpose ng Diyos, and yet not apart from our faith and our abiding and our behaving in a godly fashion. Intindihan yan? Gawa ng Diyos yan, pero kinakailangan, mag-response tayo, magtiwala tayo sa kapangyarihan at layunin ng Panginoon, at kaya kinakailangan nating manampalataya at manatili at magkaroon tayo ng godly passion. Maliwanag? Okay? So, kapag tayo ay na-save, okay? Dahil tayo nanampalataya sa Panginoon, ang nangyayari sa atin, anong susunod? Yung sanctification. Kinakailangan sumunod tayo sa Panginoon. At yan po ang sinasabi ng Biblia. Marami pong mga command para sa mga mananampalataya na sumunod tayo sa salita ng Diyos. Okay? At kahit na po tayo pumunta sa langit, pagdating natin sa langit, okay? Ang unang bahagi ng ating salvation ay yung tinatawag na glorification. Babaguhin yung ating katawang lupa. Tama? Alam nyo ba ang gagawin nyo doon? Sabi niya, you are going to find out that what God has prepared for you to be enjoyed forever is going to be a reflection of the level of faithfulness here sa mundo na ito. Kasi, pagharap natin sa Panginoon, bibigyan niya tayo ng reward. Yung reward nyon ay nakasalalay kung ikaw ba'y naging tapat, naging banal, nung habang ikaw nandito sa lupa. Habang hinihintay mo yung pagbabalik ng Panginoon. Paano nyo exercise yun? Pagbaba ng Panginoon sa second coming, sa millennium time, mamamahala ka. Kung ngayon hindi ka naging tapat, ay hindi ka pamamahalaan, di ba? Naintindihan niyo ba yun? 1,000 years, you will reign kasama ang Panginoon sa mga Hudyo at sa kanyang mga. Intindihan niyo? So, yan po, nakasalalay po yan sa ating katapatan sa Panginoon. Okay? Again, ulitin natin. So, in one hand, God can say, I've given you eternal life and you abide. Binibigyan ko kayo ng buhay na walang hanggan at kayo'y manatili. Okay? Sa kabilang banda, paulit-ulit niya sinasabi sa atin, manatili kayong tapat, manatili kayong tapat. Remain, abide, don't forsake the truth, manangan kayo, hold on, because it is when you hear those calls and hear those commands and our heart cries out to obey. Okay, susunod tayo. At palalakasin tayo ng Holy Spirit, God working in us, those call and those pleas and those command becomes the means by which we remain. Kaya alam nyo, ang totoong mananampalataya, naandoon sa kanyang Holy Spirit, kapag nakarinig siya ng salita ng Diyos, merong command, may inuutos ang Diyos. Bagamat may pagtatalo minsan, ayaw ng laman, nananaig yung Spirit. Di ba? May pagtatalo tayo. Di ba? Tama? Yung pagpunta po lang nyo dito, yung paggising nyo sa umaga, mananalangin ba kayo? Magbabasa kayo ng Biblia? Di ba nagtatalo kayo? Tatamad pa ako. Mamaya na lang. Yan, nauso yung snooze eh. Mamaya na lang. Tamat pa ako. Ito yun. Yung pagpunta sa church, pupunta ba ako? Hindi. Naulan eh. Nakakatamad. Baka mabasa ako. Matunaw ako. Okay, magkasakit ako. Di ba? Ang daming dahilan natin eh. Pero alam nyo, kapag kayo ang Holy Spirit ay kumikilo sa inyo, susunod kayo. In spite na hindi magandang weather. Tama? So, ang sinasabi ni Juan, kung talagang totoong Kristiyano kayo, prove, patunayan nyo sa inyong sarili. Prove that you are real thing. Totoo kayo. Prove that you are the real thing. Okay? Alam nyo bakit? Kasi sa verse 26, sabi dito, merong manliling lang sa inyo. May mga deceiver. Okay? May mga tao na akala na, di, Christian naman ako okay na siya. Okay? There always are deceiver. He's saying, don't let anybody deceive you, sabi ni John. It's the people who remain who are real Christian.
Yung iba, okay lang, nasa bahay na ako. Okay lang na hindi ako sumimba. Okay lang na hindi ako mag-witness. Okay lang na hindi ako magbasa ng Bible. Okay lang na hindi ako mag-pray. Kasi nabaptize na naman ako eh. Tumanggap na naman ako eh. Tandaan natin, it's about remaining. Okay? Ayan sinasabi diyan. Sa verse 26, sabi niya, isinusulat ko to sa inyo, sabi ni John, upang bigyan kayo ng babala laban sa mga taong nais kayo na iligaw kayo. May mga false teacher na akala nila Kristo na sila, umaaten sila sa ganito, pero hindi naman sila nananatili sa salita ng Diyos. Okay? Pero yan, sabi nga diyan sa verse 27, binigyan tayo ng Espiritu at tinuturuan niya tayo ng lahat ng katotohanan at tinuturo ng Holy Spirit, manatili kayo kay Kristo. Okay? Hindi kayo pabago-bago. Okay? So anong tinuturo ng Holy Spirit? It teach us to abide in Christ. Yung Christ na nalagay sa Bible kasi may mga Kristo sa sabungan. At merong iba, sabi nila, Kristo na iba. Ha? Okay? May Kristo din ang mga Muslim o mga Islam. Meron din sila. Okay? So, don't defect. Huwag kang maghanap ng ibang Kristo. Okay? At huwag kang maghanap ng ibang ebanghelyo. Kasi sabi ni Pablo, kung mayroong mangaral sa inyo na ibang ebanghelyo, maliban dito sa aming pinapangaral, ang sabi? Tanggapin nyo o sumpain? Sumpain, di ba? So, wag nyo i-abandon what you know to be true. Kung alam mo na yung katotohanan, iiwanan mo pa ba yan? Hindi na. Okay? So, yan po ang maliwanag na sinasabi. Na kaya sinasabi doon po sa verse 24, pakaingatan ninyo sa inyong puso ang inyong narinig ninyo sa simula pa. Kung ano yung natutunan nyo, narinig yung katotohanan, pakaingatan nyo yun. You remain faithful. Okay? Kung gagawin nyo ito, sabi, mananatili kayo sa anak at sa ama. You will abide. Maliwanag po ba yun? Okay? So, again, uulitin natin sa verse 28. Babalik tayo dito. Sabi niya dito sa English, sabi niya, and now, little children, abide in Him. Okay? Yung ibig sabihin ng and now, ito'y totoo. It is emphatic. Okay? Ibig sabihin ay maliwanag na ngayon. Okay? Na sinasabi niya sa mga mananampalataya, sabi niya, kaya nga, malinaw na sa inyo, mga anak. Ang mga anak ay Kristiyano, di ba? Tandaan natin. Tekniya, ibig sabihin ay little children. And now, ngayon, anong sinasabi ni Juan? Manatili kayo. Nakuha nyo? Kasi nga marami manloloko sa inyo. Kaya sinasabi niya, and now, kaya nga. Mga naiintindihan nyo ba? Kung talagang anak kayo ng Diyos, kung kayong totoo, you remain. Manatili kayo. Hindi patakbo-takbo kayo, kanggaro kayo, para kayong grasshopper kung saan kayo napunta simbahan. Okay? So yan po makita natin ang sinasabi ni Juan sa mga mananampalataya, be faithful. Be loyal to Christ. Continue to believe the gospel. Continue to obey the scripture. Continue to love the Lord and one another. And in that continuing, sa inyong pagpapanatiling ganyan, magpapatuloy kayo, mapapatunayan nyo na kayo'y totoo. Mga kapatid, ginagawa nyo ba yan? Kung ginagawa nyo yan, totoong Kristiyano kayo. Hindi na yan. Kasi nga marami nagpapanggap eh. Diba? Hindi nyo nga minsan maintindihan eh. Kaya dito makita natin mga kapatid, ang kahalagahan ng God's eternal purpose and our responsibility. Okay? Yung God's sovereignty, kapangyarihan ng Panginoon, yung purpose niya sa mga tao, and meron din naman tayong responsibility. Tingnan natin yung, that's the divine security side, yung eternal purpose niya. Okay? Tingnan natin yung mga talata, ang gaganda nito mga kapatid. Tingnan nyo. Sa Romans chapter 8, verse 38 to 39, sino daw ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Lilinawin ko lang mga kapatid, pag-ibig ng Diyos hindi pag-ibig natin. Kasi yung pag-ibig natin, conditional niya. Mamahalin kita kung. Tama? Pero ang Diyos, kung mag-ibig siya, tingnan nyo, wagas.
Walang makakapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Unahin natin, ano yung karanasan ni Pablo? Kamatayan, ang buhay, even the angels, mga pamunuan o mga kapangyarihan sa kasalukuyan o mga hinarap, even the evil spirit. Kita mo, yung power na hindi pa natin naranasan, sabi natin magkakaroon ng superpower o whatever na, mag-join force sila. Okay? Ang kataasan, ang kalaliman, alinmang nilalang, meron ba makakapag-iwalay? Ano sabi? Hindi makakapaghiwalay sa atin, saan? Sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Eternal yung pag-ibig ng Panginoon. Tama? Hindi nagbabago. Constant yung pag-ibig ng Panginoon. Kahit na anong mangyari sa atin, kahit na anong pandemya, kahit na anong puwersa, walang makakaagaw sa atin sa pag-ibig ng Panginoon. Okay, naintindihan niyo ba yan? Isa pa, sa John chapter 10, verse 8, 28 to 29, binigyan ko sila ng buhay. Ang Diyos, nagsasabing to si Jesus Christ, buhay na ano? Walang hanggan. Ano sabi? Mawawala ba ito? Sabi, kailanman, hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin niliman. You are secure. Hindi pwedeng mawala. Kaya yung nagtuturo na nawawala, pwede ka pang maagaw, nandito ka na sa kapangyarihan ng Diyos, aagawin ka pa ng Diablo. No, 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 no. It's not true. Kasinungalingan yun. Ano pa sabi? Ang aking ama na siyang nagbibigay sa kanya na akin ng lalong dakila sa lahat ay hindi nila maaagaw ni numan sa mga kapatid, iba yung sabi, naririnig yung sabi, kapit ka lang sa Diyos. Pag ikaw kumapit ka sa baras, baka isang oras, baksa ka. Mali po yung sabi yung kapit ka lang sa Diyos. Mali yung hindi ka tatagal. Tama? Kapit ka ng Diyos. Siya ang may hawak sa iyo, mga kapatid. Paniwalaan mo lang yun. Panampalatayanan mo yun. Yun ang ibig sabihin lang. Pero yung term na sabing, kapit ka lang sa Diyos, lalaglag ka. Tama? So, tanda natin, napakaganda po ng plano. Pangako ng Diyos. We rejoice in that. Nagsasaya tayo. We are thankful. But that doesn't mean we don't have a responsibility. Right? Again, sasabi nga, I say that means, pamamaraan by which our security, okay, yung ating katiyakan ay nananatili is the response, yung ating pagtugon. Yung pagtugon na yun ay prompt ng Holy Spirit. Holy Spirit energized response. Sumusunod yung Holy Spirit natin at ang ating spirito ay sumusunod, okay, to the command, sa pinag-uutos at warning at mga pleas of the Scripture. Yung pakiusap sa atin. Kaya tayo nag-i-stay. May responsibilidad tayo. Okay, ito pa. Sa 1 Corinthians chapter 1, verse 8 to 9, sabi niya, kaya nga, kayo'y gagawin niyang matatag hanggang wakas. Magiging stable kayo, firm, upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Jesucristo. Yan ang layunin ng Diyos sa inyo. Blameless. Flawless. Walang dungis, walang kapintasan. Tama? Sa glorified body natin. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. Kapag nangako ang Diyos, tinutupad niya yan. Intindihan nyo? Hindi kagaya ng tao, conditional lang, kung okay ka, kung hindi. Di ba? Kaya tayo naliligtas, nasusustain natin yung salvation natin, it is because of the faithfulness of God. Naintindihan nyo yun? Kaya pasalamatan natin yun, napakaganda yung karapat dapat natin sambahin siya. Okay? So tanda natin, He will remain faithful, but that means, para matanggap natin yun, kinakailangan mag-remain faithful din tayo sa Kanya. Alam nyo, meron pang talata sa Biblia, kahit hindi nga tayo tapat, nananatili pa rin tayong tapat. Di ba? So ayan, makikita natin yan sa Bible, makikita natin mga example na makikita natin sa ating buhay. Minsan sasabihan tayo ng Panginoon, minsan na nangyari sa atin, nagre-resist tayo. Okay? Sa mga
sa mga sinasabi niya sa ating buhay. Hindi normal yan sa mga Kristiyano kasi nga may mga battle tayo, okay? Minsan nagre-resist tayo, di ba? Tinatamad tayo, di ba? Tama? Okay? Nangyayari yan, di ba? So kapag sinabi ng Panginoon, yung favorite sin mo, chismosa ka, okay? Ika nga ay maninira kang puri, okay? O meron ka nagawang kasalanan, minsan pinagdududahan mo ang salita ng Diyos. Hindi mo sinusunod siya, binabaliwala mo siya. O nagdududa ka minsan sa iyong salvation, nangyari na ba sa inyo? Ligtas ba ako talaga? Di ba? So dumadating yung time na, totoo bang si Kristo ay Diyos? Totoo kaya na pinatawad niya ako sa aking kasalanan? Okay? So yan po, makikita natin, totoo kaya na merong langit? So yan yung mga bagay na umapasok sa ating isipan kung totoo ba ang ebanghelyo. Okay? So tandaan natin, lagi sa ating buhay bilang mga Kristiyano, there's a battle going in every heart of every believer. Tama? Naranasan niyo na ba yan? Minsan maharap ka sa sarili, totoo ba? Mananampalataya ako. Ano yan? Pero tandaan po natin, we are called to be faithful repeatedly. Okay? Faithfulness repeatedly in the scripture. We are all called to holiness over and over again. Nakakalungkot po, mga kapatid, sa kasalukuyan, okay, sa buong Christian community, hindi na po nila, binabaliwala na po nila ito. Hindi nila alintana ang katotohanan na tayo'y tinatawag ng Diyos sa kabanalan. Okay lang sa kanila. Diba? Nakikiayon tayo sa mundo. Yung mga suot natin, pamamaraan ng pananalita natin, parang walang pagkakaiba. Sasabi natin tayo Kristiyano. Okay? So tandaan natin, napakahalaga po yung ating pamumuhay. Okay? Hinakailangan ay namumuhay tayo ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. Para sa iba, baliwala na yan. Okay lang, sumimba ako o hindi, magbasa ako ng Bible o hindi, manalangin ako o hindi, pumunta ako sa church o hindi. Parang baliwala sa kanila yan. Pero tandaan nyo, mahalaga ito sa Diyos. Okay? So tandaan natin, ang mga totoong mananampalataya, okay, those who belong to Him are faithful to the truth of the gospel. Kung ano yung katotohanan tungkol kay Jesus, sa kanyang kaligtasan na siya'y namatay at nabuhay na muli, yun ang ating paniwalaan. Wala nang iba. Hindi natin pwedeng dagdagan yon. Okay? At we are faithful to the reality of Jesus Christ and who He is. Napakahalaga niyan. Kilalanin natin si Jesus Christ. By the way, kaya lang tayo magkakaroon ng pagkakaisa sa ibang mga mananampalataya, sabi ng Kristiyano, it is because of Jesus Christ. Kapag yung ibang tao o yung ibang relihiyon hindi kinikilala si Kristo, hindi totoo yun. Kaya yung mga Muslim, hindi tayo pwede makipagkaisa dyan. Kasi hindi nila kinikilala si Yesu Kristo. Tama? Na Diyos at anak ng Diyos. And even yung mga ibang relihiyon. Kaya yung mga nag-organize ng universalism, yung pagkakaisa, yan po ang ginagawa ng gagawin ng Antikristo. Hindi tayo dapat makiisa doon. Liwanag? Kasi tayo magiging tapat sa katotohanan na si Jesus Christ and who He is. And then, they have the right Christ, okay, tama ang Kristo, they have the right understanding of their own sinfulness. Nakikita nyo na tayo isang makasalanan, they have the right understanding of the gospel. Alam nyo, ang totoong mananampalataya, ang tingin niya sa kanyang sarili habang lumalapit siya sa Panginoon, makasalanan siya, nare-realize siya. Pero yung mga hindi mananampalataya, hindi, mabait naman ako eh. Hindi ko kailangan ng tagapagligtas. Nakasimba naman ako eh. Yan ang kaibahan. Ayun niya? Yan. And then they have the right attitude toward the Word of God. May paggalang sila sa salita ng Diyos and it's an attitude of submissive obedience. Pag sinabi ng Bible, pag nasaktan ka, susunod ka. Hindi iilag-ilag ka. Ayaw. Tinamaan ka na nga, ayaw mo pa sumunod. Okay? So ang totoo niyan, may right attitude ka. Okay? And then they have the right attitude toward other believers and the Lord sa Panginoon, and that is love. Diba? Yan ang isa sa mga makikita nating moral test. We love God. Pag love mo ang Panginoon, nakikitagpo ka sa Kanya, diba? Saan ang tagpuan nyo? Di sa church, diba? Tama? Pupunta ka, diba? And also, you love other mga mananampalataya, tama? Gusto mo silang makita. Diba? Pag love mo, gusto mo makita, you have time, tama? Ayun. And then you have the right attitude toward the Word sa mundo and that they don't love the Word.
Hindi tayo minamahal natin ng mundo, hindi tayo na-attract sa mundo. Okay? And then we live not in the light of this life. Kumbaga, hindi tayo namumuhay dito lang sa mundo na ito, but they live in the light of the life to come. So, ine-expect natin yung buhay natin na darating. Okay? Kaya yan po they have this hope and they live by hope. Okay? Yan po yung ating pananampalataya. So, ito po yung sinasabi ni John. John is saying the very outset here, no? Ito yung hope, okay, na sustain by remaining. It is secure by abiding. You cannot live this hope if you're not abiding in Christ. Okay? Kung hindi ka nananatili sa Panginoon, wala yung pag-asa mo. Okay? So, yan po ang maliwanag. Okay? So, para doon naman sa mga tao na inabandon si Christ, inabandon yung gospel, inabandon niya yung katotohanan, kung sino si Jesus Christ, kung dinisay niya sa kanyang buhay na mamuhay siya sa kasalanan, wala kang karapatan sa pag-asa. Inabandon mo tinalikuran mo. Okay? So you have no reason na look forward for the appearing of Jesus Christ in that coming. Kasi bakit? Kasi pagdating ng Panginoon, pagharap mo sa Panginoon, judgment ka lang. Yan ang sinasabi ni John. That's what he's saying. Huwag mong lukuhin ang iyong sarili and don't let anybody deceive you. Huwag mong lukuhin. Kung inabandon mo, tinalikuran mo ang Panginoon, tapos aasa ka sa langit, lalagay mo sa puntod mo, sumalangit na aasa ka. No, hindi ka pupunta sa langit, inabandon mo Wala kang oras, wala kang panahon sa Panginoon nung ikaw ay nabubuhay. Don't expect heaven. Hindi na yan? Yun po ang sinasabi ng Biblia. Kaya pinaliwanag po dito sa atin. Okay? Babalik ulit tayo doon sa 28. Tandaan po natin balik tayo. So dito po yung makita nating hope natin sa Panginoon, okay? So hindi po tayo mamumuhay para sa sarili natin. So tandaan natin na it says na lahat ng purpose ng Panginoon ay para sa mga mananampalataya. At kapag hindi ka nagpa-sanctify, nagpalinis sa Panginoon, you will never grow in Christ-likeness na makikita yung kabanalan sa atin. And you will never stand before the Lord when He returns to receive His reward with confidence and without shame, having a just hope unless you sustain an abiding faith in Christ and the gospel. Napakahalaga po yung nag-a-abide po tayo. Tandaan po natin, kapag binigyan tayo ng Panginoon ng pribileyo, hindi po kinakancel ng Panginoon ng ating obligasyon. They increase them. Lalong dadami ang iyong obligasyon sa Panginoon. Okay? So yan po ang napakahalagang prinsipyo. At napakagandang halimbawa, kita nyo, yung panalangin ni Jesus Christ kay Peter, tingnan nyo, ano sabi ng Panginoon kay Peter? Okay, kita nyo ha? Subalit, idinadalangin kita upang huwag kang manghina ang iyong pananampalataya. Pinagpe-pray niya, di ba? At kapag ikaw ay nakabalik na, patatagin mo ang iyong kapatid. Ano sagot ni Pedro? Panginoon, handa po akong mabilanggo at mamatay kasama yung yabang, no? Pero ano sabi ng Panginoon? Oy, Pedro, tandaan mo ito bago tumilaok ang manok sa araw na ito, ay 3 beses mo kung ikakaila. Kita nyo ha? Pinagpe-pray siya ng Panginoon Pero anong sabi ng Panginoon pa sa verse 40? Pagdating doon, sinabi sa kanya, manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. Kita nyo Dito makikita natin na from the sovereign standpoint of view, makita natin, it is not going to fall. Hindi mahuhulog si Pedro. Okay? Okay? It's not going to fall because I am interceding for you. Ipinagpe-pray ka ng Panginoon. Okay? Pero tandaan natin, hindi to automatic. It takes His passionate, consistent intercession. Lagi siyang manalangin. Di ba sabi ng Panginoon, manalangin kayo upang huwag kayong madaig sa tukso. Ang sinasabi dito, but I'm telling you, your part is to pray. Pinagpe-pray ka ng Diyos, pero manalangin ka rin na hindi ka pumunta sa sitwasyon na matutukso ka at doon masisira ang iyong pananampalataya. Sabi mo, Lord, huwag mo kong hayaang matukso. Pumupunta ka sa nightclub, cabaret. Mangyari sa'yo, matutukso ka nga. Tama. Pupunta ka sa sabungan, pumunta ka sa inuman. Lord, ayoko nang uminom, ayoko nang mambabae. Nandoon ka. May responsibilidad ka. Naintindihan niyo ba yun?
Ayan pa sinasabi niya. Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, sabi niya, wala rong pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng tao. Ibig sabihin, wag mo sabihin, kawawa naman ako. Ba't nangyayari sa akin to? No, lahat ng nangyayari sa inyo, naranasan ng ibang tao. Kasi sabi, tapat ang Diyos na hindi kanya ipahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Okay? Yung ibibigay sa inyo, kaya niya. Sa halipay, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan ng iyon. Di ba? So, yan po ang plano ng Diyos. Pangako ng Diyos. Pero ano ang responsibilidad nyo? Sabi sa verse 14, kaya nga mga minamahal, huwag kayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Bakit? Kasi devastating yun. Ang implikasyon nyo kapag sumamba ka sa Diyos-Diyosan, hindi lang sa ribulto, pera pwede, di ba? Very destructive yan. Kaya ang sabi ng Panginoon, maging faithful ka, okay? Tapat ako, ma-handle mo yan, yung sovereign side of God, okay? Kaya niyang ipangako, okay? Pero tandaan natin, kinakailangan sumunod tayo sa Diyos. Maliwanag? So, makita natin, may responsibilidad tayo. Sumunod tayo sa Panginoon. Hindi, matigas sa ulo natin. Paano natin makakayanan yung mga pagsubok na matigas sa ulo natin? Tama? Ito pa napakaganda yung benediction. Sabi niya sa verse 21 ng Jude, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos. Okay? Sa wikang English po ay keep yourself in the love of God. Okay? Habang hinihintay natin ang Panginoong Jesus na magkakalob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang habag sa atin. Okay? So, keep yourself. Okay? So, yan po ang sinasabi ng Panginoon. And then, ano sabi diyan sa verse 20? Ano sabi sa 20? Ngunit magpakatatag kayo, mga minamahal sa inyong nagpapakabanal na pananampalataya. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. So, yung tulong ng Holy Spirit. Okay? And then, sasabihin nyo, napakahirap naman ata ito, parang hindi ko kaya. Okay? Tandaan natin, na ang sabi diyan sa verse 24, hindi ka nag-iisa. Sa Kanya na makakapag-ingat sa iyo upang hindi ka magkasala at makakaharap sa iyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa kanyang kaluwalhatian. Kaya ka makakapanatili sa pag-ibig ng Diyos hindi lang sa sarili mo, kundi sa Diyos yung kapangyarihan niya na magbibigay sa iyo. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa magitan ni Jesucristo na atin sa kanyang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan mula pa noon, una, ngayon at magpakailanman. So tandaan po natin, okay? Kaya niya. He is able to keep you. Basta niyo, parang ang hirap manatili. No, bibigyan kanya ng lakas. Nung sinabi niyang keep yourself, because the God who keep His people to the energy of the Holy Spirit in response to His will. Sumunod ka lang sa kalooban ng Espiritu sa buhay mo. Huwag yung sarili mo. Kung sa sarili mo, talagang hindi mo kaya. Intindihan niya? Kaya na nakakapanatili ang mananampalataya because of the grace of God. At yan makikita natin yung grace. Ang grace po ay not static. Ibig sabihin, stagnant o hindi gumagalaw. It is dynamic. Active po siya. Ito po ay nag-ooperate na kapangyarihan and it works to our lives to keep us the love of God. Yan po ang ginagawa ng biyaya ng Diyos. To keep us building up our most holy faith, to keep us praying in the Spirit, to keep us away from those devoid of the Spirit, yung hindi talaga kumikilos ang Holy Spirit, who cause division, iniiwas tayo doon sa mga naghahati, iniiwas din tayo sa worldly-minded na tao, and those fellows na talagang ungodly. So yan po ang ginagawa ng grace. So pinoprotektahan niya tayo doon sa mga nanlilibak. Kaya sabi niya, mapalad ang tao na hindi nakikiupo sa mga manlilibak. Nakikistambay ka sa mga hindi mananampalataya. Wala. Talagang kukutsain ka lang yon. Okay? So wag kang pumunta rin, wag kisama sa mga sinungaling, mga false teacher. Ang gagawin lang niya talaga ay sirain ang iyong pananampalataya, guluhin. Okay? So ano sabi ni Paul sa Philippians? Sabi nga, work out your salvation sa English with trembling. Okay? Sumikapan ninyong maigi ang ganap ang iyong kaligtasan, work out, sapagkat sabi sa verse 13, sapagkat ang Diyos ang kumikilos, He is working inside you. Okay? So kinakailangan i-practice natin
Kung sinasabi natin meron tayong salvation, we work out, hindi ibig sabihin para maligtas tayo. Pag sinasabi mo nag-work out, para ba magkaroon ka ng body? Hindi. Nag-exercise ka, di ba? Workout. Pinalalakas mo para magka-muscle ka. Ganon din. Kung sinasabi mo may salvation ka, i-practice mo. Okay? At para makayanan mo yun, ang Holy Spirit ang kumikilos sa iyo sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa atin. Okay? So yan po. And then, maganda pa sa Titus, sabi pa diyan, sapagkat ano nagagawa po ng salvation sa atin? Sapagkat nahayag ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. It is by grace that we are saved. Tapos anong ginagawa ng salvation? Kapag ikaw ay na-save na, anong gagawin sa iyo? Ano ang epekto nito sa iyong buhay kung totoong mananampalataya ka? Ano sabi? Sa verse 12, ito'y nagtuturo sa atin upang talikuran ang makamundong pamumuhay, hindi ka magtutuloy. Kaya kung totoo kang mananampalataya, hindi ka mag-enjoy sa dating mong buhay. Tama? Yan ang katunayan. At damdaming makalaman upang makapamuhay kayo ngayon ng may pagpipigil. Talagang pinipigilan mo, may paglalaban. Matuwid at karapat-dapat sa Diyos. At tingnan nyo, at habang hinihintay natin ang dakilang araw na inaasahan natin, yung hope, di ba? Tama? Yung pagdating ng Panginoon, ito ang pagbabalik ng dakilang Diyos at tagapagligtas ni Jesucristo. Anong dapat natin gawin? Ihandog niya ang kanyang sarili, okay? Yung ginawa ni Jesus Christ, ano ang purpose niya? Upang palayain tayo saan? Sa lahat ng kasamaan, di ba? Minsan, pag na-involve ka sa kasamaan, hindi ka makalis-alis eh. Nakatali ka eh, di ba? Lalo na yung mga tao na na-involve sa mga adultery, hindi niya maiwan-iwanan yun. Nakatali siya. Pero gagawin ng Panginoon, papalayain siya. At hindi lang yan, lilinisin tayo upang maging bayan niyang masigasig sa paggawa ng mabuti. So yan po makita natin, ang biyaya ng Diyos, okay, the grace of God, dumating sa atin para iligtas tayo. Ang biyaya ng Diyos ay dumating sa atin para pabanalin tayo. Linisin tayo. Hindi lang iligtas, kundi linisin ang ating isipan, pamumuhay. Habang hinihintay natin ang Panginoon. Tama? Yung glorification. Bakit? At ito pa ang biyaya ng Panginoon. Bibigyan pa rin niya tayo habang nililinis natin ang ating buhay, habang inaaring ganap tayo ng Panginoon o sinasanctify niya tayo. Ano gagawin niya ng Panginoon pagdating ng glorification? Bibigyan pa rin niya tayo ng eternal reward. Galing, no? Salamat tayo sa biyaya ng Panginoon sa ating buhay. Okay? So, and then, makita natin dito, babalik ulit tayo sa katapos-tapusan sa 1 John chapter 2 verse 18. Okay, 28 sabi dito. Kaya nga mga kapatid, mga anak, manatili kayo sa Kanya upang anong purpose? Maging panatag. We have confidence. Ang ating loob sa muling pagparito niya. At nang hindi tayo mapahiya sa Kanya sa araw na yon. Hindi kaya tayo na maging manatili para magkaroon tayo ng confidence. Okay? Kasi nakakalungkot yung sinasabing nang hindi tayo mapahiya. Nakakalungkot yun. Naranasan nyo na ba yung napahiya kayo? Yung haharap-harap kayo. Tapos, di ba sabi ng Panginoon, pagdating ko rito, maraming sasabi sa akin, Panginoon, ano sabi ng Panginoon? Hindi ko kayo nakakaya yun, di ba? Tama? Yan ang purpose ng Panginoon. Kaya, mga kapatid, tiyakin ninyo. Kung kayo anak ng Diyos, manatili kayo para matiyak ninyo. At hindi nyo maranasan ang kahiya. Magkaroon kayo ng kapanatagan. Upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya. Okay? So, meron pong mga talata na sinasabi sa Bible, the Christian boldness in approaching God. Okay? Tingnan natin kung nararanasan nyo na ngayon ito. Ano sabi diyan sa Hebrews chapter 4 verse 16? Kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahong pangangailangan. Hindi ka natatakot. May confidence ka. Okay? Ano pa? Sa Hebrews chapter 10 verse 19. Kaya nga mga kapatid, malaya kang makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Kristo.
Ganyan. We have confidence. Kung alam mo, tinubos ka ng Panginoon, hindi ka mahihiya. Pagharap mo sa Panginoon. Ano pa? Sa 1 John, chapter 3, verse 21. Mga minamahal, kung hindi tayo na inuusin ng ating budhi, makakalapit tayo sa Diyos na may panatag ang ating kalooban. Yan yung sinasabi sa Bible ng mga term na we have confidence. Ito pa, sa 1 John chapter 5, verse 14, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya dahil alam natin bibigay niya ang anumang hingi natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. So mga kapatid, nararanasan niyo na ba yung confidence na yan? Can you imagine na pagdating ng Panginoon ngayon, ang sabihin natin, with His glory, meron ba tayong kapanatagan na humarap sa Kanya? Hindi yan. Ito yung sinasabi ng talatang ito. Kung tiyak ninyo sa iyong pag-asa, inaasam-asam niyo yung pagdating ng Panginoon, may kapanatagan na ba kayo? O, doon ako sa likod. Di ba, misa sa mga gathering, bakit kayo nando sa likod? Baka matawag ako nakakahiya, para hindi ako kita. Tama? Kaya yung mga iba dyan, may hilig sa likod. Di ba? Parang ayaw na ayaw. Ay? So sana, sa pagdating ng Panginoon, hindi tayo nasa likod. Ha? Bakit? Because we have remained faithful. Nagsabi ng Panginoon, faithful ako. Yeah. Hindi yung sabi ng iba, Panginoon, Panginoon. Pulse, ano yun, ha? Pag sinabi kasing inulit ang pangalan, Pedro, Pedro, may sinseridad yun. Yung ibang tao, pagdating nila sa harapan ng Panginoon, 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 may sinseridad yun. Nagtatanggap sila. Pero nakakahiya. Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Hindi rin. Kasi nagtatanggap lang sila. Kaya nakakalungkot sa pagdating ng Panginoon, ang totoong Kristiyano, may confidence siya because he have remained faithful. Pero sa kabilang banda, merong iba mapapahiya, natatakot, nag-hide. Pero tandaan nyo, hindi sila makakawala sa parusa ng Diyos. At wala silang lugar na pagtataguan. Pero ang totoong mananampalataya, we have a confidence will enter into the joy of the Lord. Mga kapatid, ito yung aral ng Panginoon. Sana ito yung magbigay sa atin ng kasiglahan. Habang hinihintay natin ang pagdating ng Panginoon, nagpatuloy tayong nagpapakalinis. Patuloy tayong nagiging tapat sa Diyos at sa Kanyang mga salita. Para naman doon sa iba, panalangin natin na kahabagan sila ng Panginoon at kahabagan din sila ng Diyos para makamit nila din kaligtasan. Tayo po yung manalangin. Salamat po, Panginoon, sa yaman ng iyong mga salita na nagtuturo sa amin. Ang katotohanan ay matatagpuan lamang namin sa iyo, Panginoon. Salamat sa katotohanan na pinapakita mo sa amin upang matiyak namin, Panginoon, ang aming pag-asa ay sa magitan ng aming pagiging tapat sa iyo. Lord, we are praying na ang iyong banal na Espiritu ay patuloy namin sundin ang iyong kalooban at hindi yung aming mga sarili. Dalangin din namin, Panginoon, ang anumang mga kasalanan na sa aming isipan, sa aming mga sinasalita, sa aming mga ginagawa. Pakalinisin mo po kami. Kamuhian po na namin ito at sumunod kami sa iyong kalooban na talagang ang iyong katwiran, ang iyong banal na dugo ang patuloy na maglinis sa amin upang sa iyong pagdating, Panginoon, ay may kapanatagan kami na humarap sa iyo, Panginoon. We are thankful, Lord, sa iyong mga salita. Sana'y hindi lang namin ito mapakinggan, kundi sundin namin, Panginoon. I-apply namin sa aming mga buhay upang patuloy kaming malinis at manatili yung bunga mo po sa amin upang magamit mo po ang aming buhay na ito
para sa iyong kapurihan, para ang ibang tao ay mahikayat din namin na magkaroon ng pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Sa iyo namin binabalik sa iyo ang aming papuri at pasalamat. Kaya hindi, Panginoon, ay aming dinadalangin sa iyo ang mga taong nakakapakinig ng broadcast na ito na wala pang pagkakilala o tamang relasyon sa iyo. At hindi ka panla kinikilalang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Panginoon, kahabagan mo po sila, Panginoon, sapagkat kung hindi mo sila kakahabagan, sila'y mapapahamak na pangwalang hanggan doon sa impyerno. Naway sana'y matakot sila, Panginoon, sa parusa na gagawin mo sa mga makasalanan. At ikaw, Panginoon, ay nagkakaloob ng kapatawaran, kalinisan at bagong buhay sa sino mang magsusuko ng kanyang buhay sa iyo. Kaya ito po ang aming dalangin, na gamitin mo po ang aming iglesia. Gamitin mo po, Panginoon, ang broadcast na ito upang maabot ang mga tao na hanggang ngayon ay nagmamatigas at tayo ka pang kilalanin ng itong Diyos at ang magpapligtas ng kayong buhay. Ito po ang aming dalangin. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Purihin po natin ang Panginoon sa araw po na ito.